rin ang deliberasyon ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Bagamat bago pa lamang ito nagsimula, ay nagpahayag na siya ng rason sa hindi pagdalo rito. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Nagpatuloy pa rin sa Kongreso ang deliberasyon ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay nagpahayag siya ng kanyang di pagdalo sa pamamagitan ng anunsyo online ilang minuto bago magsimula ang pagdinig. Mini trial. Yan ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pampublikong anunsyo kung bakit hindi niya dinaluhan ang deliberasyon sa Kongreso ukol sa mga isinampang impeachment case laban sa kanya. Aniya, ang imbitasyon mula sa Kamara ay ginagamit lamang na fishing expedition laban sa kanya at pamumulitika sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa. Dito kanyang inihayag na walang patakaran na nangangailangan sa kanyang dumalo sa nasabing pagdinig. Nilinaw din niya na nauna na niyang inihayag ang pagsusumite ng kanyang sagot at iginiit na ibasura ang mga reklamo dahil aniya ang ebidensya rito ay kulang. Dito inihayag naman ni Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na ang pagdalo ng isang opisyal ay hindi lamang isang tungkulin, ngunit pananagutan at paggalang sa saligang batas. Bahagi nito nagbigay linaw din ang mga kongresista sa Kamara, kaugnay ng isinasagawang hearing proper sa impeachment case laban sa bise. Our duty is clear, Madam Chair. This committee must secure and verify every piece of evidence, and we must protect every witness so they may give their testimony under oath. Ito ay naaayon mismo sa Section 7 at 8 ng Rules of Impeachment. Ayon pa kay Luistro, ang prosesong ito ay bahagi ng mandato ng Kamara at hindi maituturing na aktwal na paglilitis. Samantala, sinabi ni Bicol Sara Representative Terry Ridon na ang terminong mini trial ay ginagamit lamang upang ipaliwanag sa publiko ang proseso at hindi kapalit ng trial sa Senado. So dito po maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod. Binigyan din ng mga mambabatas na ang susunod na yugto ng pagdinig ay mahalaga upang matukoy kung may sapat na batayan ang mga reklamo para umusad sa Senado. We are not saying that anything is true or not true. We are not saying that anybody is guilty or not guilty. We are merely saying that the complaints have been found to be in form and substance. The witnesses presented have been consistent with the complaints that have been submitted, and that is going to be the substance of the decision that this committee will make. Kalaunan ay naglabas ng sabina ang nasabing komite upang kunin ang records ng investigasyon ng NBI at ang SALN ni Vice President Sara Duterte. The committee Madam is Chair. directed to issue the necessary subpoena to the representative of the PSA as well as for the production of the documents mentioned therein. Dahil sa samut-saring reklamo ng publiko ukol sa pangharas ng mga online lending apps, ay nagpaalala ang Department of Information and Communications Technology o DICT laban dito. Anila, ito ay lumalabag sa panukalang batas na nagbabawal sa pang-aabuso, pagbabanta at pamimilit na magbayad ng utang. Kanilang pinaalala na maaaring tumawag sa 1326 na hotline ng ahensya at mag-email upang ireklamo ang mga gawaing kaugnay nito. Samantala, naglunsad ang Philippine Ports Authority o PPA ng Online Reservation Assistance System o ORAS na layong resolbahin ang mabagal na proseso ng pagbubuk ng tiket sa mga pantalan. Anila, ito'y tugon sa mga reklamo ng pasahero na umuuwi sa peak season. Sa pamamagitan nito, pwede nang mamili ng oras ng biyahe at magbayad online gamit lang ang mga QR scan upang i-confirm ang kanilang mga schedule sa pantalan. Sa ibang balita, sa pamamagitan ng Free Public Internet Access Program ng Department of Information Technology o DICT, kanilang inahandog ang libreng access sa internet ng mga wala at limitadong lugar na naroroon. Ayon sa ahensya,
Nais nilang makabenepisyo ang mga taong naninirahan dito, kung saan importante ang free internet para sa edukasyon, komunikasyon at mga pampamahalaang transaksyon. Paglilinaw nila, nakakatulong ito sa pagsugpo ng digital divide at pagsulong ng digitalisasyon sa lahat ng komunidad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.